Pinaniniwalaan nga pong nakatulong sa pagkapanalo ni President-elect Rody Duterte ang estilo ng kanyang pamumuno at ang magandang epekto nito sa Davao City. Balikan natin yan, lalo't posibleng yan ang ating masasaksihan. Magagawa nga niya, kaya yung nagawa niya sa Davao, sa buong bansa. Hala, inuumpisahan na po nga ang report. Jessica. Unang pinasok ni Rodrigo Duterte ang serbisyo publiko nang manilbihan siyang piskal sa Davao City noong 1977. Matapos ang halos 9 na taon, itinalaga siyang OIC Vice Mayor ng lungsod nang mailuklok sa pwesto si Corazon C. Aquino bilang Pangulo. 1988, kumandidato at nanalo siyang mayor ng Davao City. I, Rodrigo R. Duterte. Rodrigo R. Duterte Of Davao City. of Davao City. Sa loob ng halos 4 na dekada, nagsilbing mayor si Duterte ng Davao City sa loob ng 22 taon. Naging vice mayor sa loob ng 5 taon at naging kinatawan ng unang distrito ng lungsod mula 1998 hanggang 2001. Sa kanyang pamumuno, maraming naipatupad si Digong sa Davao City. Smoking ban at liquor ban sa mga pampublikong lugar, pagbabawal sa pagpapaputok o firecracker ban at pagtakda ng kaukulang speed limit sa lungsod. 5-1 good. Ang Davao City rin ang kauna-unahang LGU o Local Government Unit na may 911 emergency hotline na bukas na 24 oras. Isa rin si Digong sa mga unang opisyal ng gobyerno na nagbigay ng boses sa mga Muslim at katutubong lumad para makibahagi sa pamamahala ng lungsod. Sa ilalim rin ng kanyang administrasyon, naisabatas ang Women's Development Code ng Davao City na naglalayong bigyan ng proteksyon ang mga kababaihan laban sa diskriminasyon. Pero sa lahat ng kanyang mga nagawa, isang bagay ang parating ipinagmamalaki ni Digong. Peace and order or law and order is the foundation of which progress can be made. That is my article of faith. My exhibit is Davao City. Sa lungsod, hindi lang miminsang nakita si Digong na naglilibot sakay ng kanyang motorsiklo. At kung minsan naman, nagmamaneho ng taxi para siguraduhing payapa ang syudad. Napaka-astig niya, tapos matapang. Pero sa mga taga Davao naman ay para siyang tatay. Si Mayor Duterte dito sa Davao mabait, maano siya sa mga tao. Lahat kami nagsunod kay Mayor Duterte. May isang salita po si Mayor. Kasi po kung anong sinasabi niya, dapat gawin mo, dapat mag-stop ka sa ginagawa mong masama. Wala ni Mayor Rasulban ang tinig sa Davao, pistuan ng mga hudlong. Sa kabila ng lahat, hindi rin naman nakaligtas si Digong sa mga batikos. Kasabay ng pagdawit sa kanya sa Davao Death Squad ang mga akusasyon ng paglabag sa karapatang pantao o human rights violations. Tuno sa mga mahilis na papel, galing mo ako patunin mo ron. Dahil sa matibay niyang paninindigan laban sa kriminalidad, binansagan siyang The Punisher at Duterte Hari of Davao City. Kasi sa Davao, ang atake sa akin is pumapatay ng tao. Totoo yan. Wala tayong problema dyan. Ay mga taga Davao, alam nila yan. Crime has to stop. Noong kampanya, naipangako ni Digong na kung anong ginawa niya sa Davao City, siya ring gagawin niya sa buong bansa. Mga pangakong pagbabagong nakatakda na magsimula. Shino Gaston, GMA News.